Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mahal naming Panginoon. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa panibagong umaga na ibinigay mo sa amin. Dinadakila namin, O Diyos, ang iyong banal na pangalan. At kami ay naririto, umaasa at humihingi lagi ng iyong pagpapala at pagbabasbas. Nawa sa araw na ito ay samahan kami ng iyong anak na si Jesus sa aming pagninilay, pag-aaral, pananalangin ng kanyang salita na ibinigay sa amin. O banal na Espiritu, samahan mo kaming muli, tanglawan mo ang aming isipan, ang aming puso, upang anuman ang aming matututunan ay maisabuhay namin. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon ay November 9, 2021 at tayo ay nagdiriwang ng Feast of the Dedication of the Lateran Basilica of Rome. At ang gospel po natin ngayon ay John 2:13-22. Ngayon po ay araw ng Martes. As the Passover of the Jews was at hand, Jesus went up to Jerusalem. In the temple court, he found merchants selling oxen, sheep, and doves, and money changers seated at their tables. Making a whip of cords, he drove them all out of the temple, together with the oxen and the sheep. He knocked over the tables of the money changers, scattering the coins, and ordered the people selling the doves, "Take all this away and stop turning my Father's house into a marketplace." His disciples recalled the words of Scripture, "Zeal for your house consumes me like a fire." The Jews then questioned Jesus, "What sign can you show us which proves you're right to do this?" And Jesus said, "Destroy this temple in 3 days, I will raise it up." The Jews then replied, "The building of this temple has taken 46 years, and you will raise it up in 3 days. Actually, Jesus was referring to the temple of his body. Only when he had risen from the dead did his disciples remember these words. Then they believed both the Scripture and the words Jesus had spoken. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa ating mga Kristiyanong Katoliko, mahalaga ang simbahan. Alam natin na kapag tayo ay pumasok sa loob ng simbahan, ito ay tahanan ng Diyos. Ito ang tahanan kung saan tayo ay nakikipag-ugnayan ng puso sa ating Panginoon. Na sa pamamagitan ng ating mga pananalangin, ng ating mga dinarasal, ng mga sakramento na iginagawad sa loob ng simbahan, tayo ay pinapabanal ng mga ito sapagkat ang pagbabasbas at pagpapala ng Diyos ay ginagawad sa atin. Alam natin kung gaano kahalaga ang banal na simbahan at kung sa Pilipinas nga meron tayong tinatawag na Perpetual Eucharistic Adoration. Meron tayong ginagawa na kapag tayo ay naroon na naka-expose 24 hours ang Blessed Sacrament, inaalis natin ang ating mga sinelas o pangyapak at saka doon mag-aalay ng panalangin, pagsamba, papuri, pananahimik at makikipag-ugnayan sa Panginoon. Ito ay pagpapatunay lamang na ang tradisyon at ang ating mga nakagisnan bilang mga Kristiyanong Katoliko kahit nung unang panahon pa ay ating ginagalang, ating binibigyan ng lalim at lagi natin pinahahalagahan. At ito ay hindi iba sa nangyari nung panahon ni Jesus. Ang ebanghelyo natin ngayon, ang gospel natin ngayon ay mismong si Jesus ay nagalit nang makita niya na ang templo ng Diyos o ang tahanan ng kanyang ama ay naroon ang mga nagsusugal, naniningil ng buwis, mga nagtitinda at ng kung ano-ano pa at maiingay sa loob ng templo, kung kaya't
Sila ay pinalayas niya sapagkat para sa kanya, ang templo ay banal, ang templo ay dapat tahanan ng mga taong nagnanais lumapit at mapalapit sa Diyos. Subalit, ang mga ito ay nagtanong sa kanya kung anong senyales o anong tanda ang pwede niya sabihin upang siya ay magkaroon ng karapatan na gawin ito sa kanila. Ang sabi niya, um, durugin ninyo o wasakin ninyo ang templong ito, itatayo ko ito sa loob ng 3 araw. Subalit hindi naintindihan ng lahat ang mga naroroon sapagkat ang tinutukoy rito ni Jesus ay hindi lamang templo na kanilang nakikita, templo lamang na kanilang ginagawang pinagsusugalan, kundi ang templo ng Diyos. Ang templo na mamamatay sa krus at sa loob ng 3 araw ay bubuhayin o mabubuhay na maguli bilang pagpapatunay sa kanyang sinabi. Alam din nating lahat na ang templong sinasabi na binibigyan ng pagkakataon ng mga binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na maintindihan ng mga nagsisipagtinda at nagsisipagsugal at magbabayad o sumisingil ng buwis doon sa loob ng templong yon na ang kanyang tinutukoy ay ang kanyang katawan, subalit hindi alam ng mga taong ito. Pero kung titignan po natin, mapapansin po ninyo, dito sa templong ating pinag-uusapan ngayon, ang lahat ay nagsusugal, ang lahat ay nagbabayad ng buwis, ang lahat ay sabihin natin nagtitinda ng kung ano-ano pa at nagkakaroon ng tinatawag na pangungutya sa pagkakataon na yun nung kinausap sila ni Jesus at sinabi na wala silang karapatan na pumunta doon ng ganun-ganun lamang at kapag ito ay sinira nila at sila ay humihingi ng tanda, ang templo na kanyang binabanggit ay ang kanyang katawan at sa loob ng 3 araw ay ito ay mabubuhay muli. Siya ay pinagtawanan ng mga tao, siya ay sabihin na natin na kinutya sapagkat parang insulto na mahigit 40 taon na ito ay tinayo, sasabihin mo, ibabalik mo lamang sa loob ng 3 araw. Okay ka lang? Parang ayos ka lang ba? Ganun ba kasimple yung pinag-iisip mo at pinagsasabi mo? Nasisiraan ka ba ng bait? Parang ganun yun eh. Pero kung papansinin po ninyo, kung matatandaan ninyo, doon sa harap ng tinatawag na sa Kalbaryo, no, sa Golgotha, natatandaan niyo po ba, di ba, nung si Jesus ay hinubaran, nung si Jesus ay pinako sa krus, hinubaran siya, anong ginawa ng mga senturyon? Di po ba nagsugal din sila sa harap ni Jesus? Pinagtatalunan nila kung kanino mapupunta yung damit ni Jesus. Naglalaro sila ng dice. Di ba may nagsusugal sa templo nung si Jesus ay pumasok? Ito rin, si Jesus ay pinagsusugalan. Kung kaya ang templo na sinasabi ni Jesus na tahanan ng Diyos, na siya ay nagalit dahil nagsusugal ang mga tao, pansinin ninyo si Jesus nung sinabi niya na ang templo na kanyang sinasabi ay ang kanyang katawan. Ano po, nagigibain, mamamatay ang ika nga, at sa loob ng 3 araw ay muling mabubuhay. Di nga ba't sa harap ni Jesus na bilang templo ng Panginoon, bilang templo ng Ama, sa harap ni Jesus ay nagsusugal ang iba, ang mga senturyon. Sa harap din ni Jesus ay may mga taong nangungutya. May mga taong nagsasabi na kung ikaw ay Diyos, bakit di ka bumaba at patunayan mo sa sarili mo na ikaw ay anak ng Diyos? Hindi nga ba't kinutya siya? Hindi nga ba't maraming mga pag-alipusta ang kanyang natanggap? Halos pareho ng pag-alipusta ng mga sumisingil ng buwis at ng mga taong nasa loob ng templo na nagsusugal, kung paano nila bastusin o hindi igalang ang ating Diyos. Hindi ba't halos pareho din? So makikita po natin ang bawat binabanggit ni Jesus ay laging merong kaukulang kaugnayan sa kanyang ipinahahayag, sa kanyang buhay
bilang isang Diyos at bilang isang tao nung siya ay narito sa mundo. Yan po ay isang ah, pagpapatibay lamang kung ano ang nais ng Diyos na iparating sa ating lahat. Na tayo ay dapat makita natin ang ating sarili at mapatunayan natin sa ating sarili na kung paano natin iginagalang, nirirespeto at binibigyan ng lalim ang ating pakikitungo, ang pakikipag-ugnay natin sa ating Panginoon bilang templo ng Diyos, bilang templo na ibinigay ng Ama sa ating lahat upang tayo ay manatili sa kanyang presensya, bigyan ng tunay at tama na pagkilala at pagdakila bilang Diyos. Ito rin ay ah, inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na dapat natin pagtuunan ng pansin. Na tayo bilang kanyang kawangis, na tayo ay bilang kanyang nilikha, pinakamataas na uri na nilikha ng Diyos. At ibinigay sa atin ang lahat ng karapatan, ang lahat ng kalayaan upang masagana natin maranasan ang rangyaan ng buhay, ang ganda ng buhay na galing sa Kanya. Ito din ay isang paanyaya para sa ating lahat na dapat din natin ayusin ang ating sarili. Dapat natin respetuhin at dapat din natin piliting maging maayos at maging maganda ang ating buhay sapagkat ang Diyos ay nananahan sa atin at ang ating puso ay ang templo ng ating Panginoong Hesus. At alam natin lahat sa kabila ng alam na ang pananampalataya natin ay nagsasabi na ang templo ng Diyos ay ang puso ng ating sarili, yung ating pagkatao. Tayo ay templo ng Diyos. Tayo rin, tanggapin man natin o hindi, tayo mismo ay nagiging daan din upang masira, upang mawasak ang templo na ipinunla ng Diyos sa atin. Ang templo na ibinigay sa atin ng Diyos. Tayo mismo rin ang sumisira sapagkat ang ating katawan ay templo ng Panginoon. So paanong paraan natin ito sinisira at winawalang bahala? Andiyan na ang napakaraming pagkakasala. Iba't ibang uri ng pagkukulang ng pagkakasala. Pagkakasala hindi lamang sa Diyos, kundi pagkakasala sa mga taong ating nakakasalamuha araw-araw. Nariyan ang ating pagkutya sa ating kapwa. Nariyan ang pagmamataas, ang ating pagmamagaling na hindi natin kayang ibaba ang ating sarili sa level ng mas mahirap o ng mas walang kakayahan kaysa sa atin. Nariyan ang pagkakasala ng pagmamalupit, pag-abuso sa kapangyarihan, pag-abuso sa authority na kung ano man meron tayo. Hindi lamang ito sa hindi lamang ito sa kumpanya, sa pribadong kumpanya o sa mga pampublikong pamamaraan. Kahit din sa simbahan, kahit din sa mga gawain, may makikita ka, may mararanasan ka na may mga taong nasa loob ng posisyon na sinisira ang templo ng Diyos sa kanilang puso, sa kanilang pagkatao dahil sila ay nalulunod sa kapangyarihan, nalulunod sa yaman, nalulunod sa husay at galing, sa husay at talino na kanilang ipinakikita sa lahat, katulad ng ginagawa ng mga Pariseo noong panahon ni Jesus. Ang templo ay ng Diyos dito sa ating pagkatao, sa ating katawan, ay nasisira ding dala ng ating pag-iimbot, ng ating pagiging makasarili, nang wala tayong iniisip kundi ang sarili lang natin. Ang templo ng Diyos dito sa ating pagkatao, sa ating buhay, ay sinisira at winawasak din natin sa pamamagitan ng hindi pagpapatawad, sa pamamagitan ng hindi pag-unawa sa iba, sa pamamagitan ng hindi paghingi ng kapatawaran sa iba. Ang templo na mayroon tayo ay unti-unting winawasak. Ang templo ng Diyos na itinatag sa ating pagkatao ay unti-unting sinisira at winawasak ng iba't ibang uri ng kasalanan. Kaya nga, ang panawagan ng ating Panginoon, kung nais natin tayo ay maging tunay na kanyang alagad, linisin natin ang templo ng Diyos dito sa ating pagbuhay.
Linisin natin ang templo ng Panginoong Hesus dito sa ating pagkatao. Hubarin ang ating sarili, hubarin ang pagmamagaling, hubarin ang pagmamayabang, hubarin ang kataasan ng pride, hubarin ang pangungutya sa kapwa, hubarin ang pagmamataas, at hubarin ang hindi pagpapatawad, at hubarin ang pagtatanim ng sama ng loob. Sa halip, pag ito ay natin ang nahubad ng lahat, palitin natin na ang ating pagkatao ay damitan ng pagpapatawad, damitan ng pangunawa, damitan ng pagmamahal, isuot natin ang damit ng pag-ibig, isuot natin ang damit ng paghingi ng kapatawaran. Ibalabal natin sa ating katawan ang balabal ng pagbibigay sa kapwa. Isuot natin sa ating katawan at ibalabal natin sa ating balikat ang balabal ng pagpapatawad, ang balabal ng pangunawa. Isuot natin sa ating katawan, damitan natin ang ating sarili. Ng pagbibigay, ng pagbabahagi sa kapwa. At sa pamamagitan ng pagsusuot at pagbabalabal ng lahat ng makabubuti at kasiyasiya sa paningin ng Diyos. Sa paraang ito ay unti-unti nating nalilinis ang templo na ibinigay ng Diyos sa ating pagkatao, sa ating buhay. Ang templo na kung saan ang Diyos ay nananahan sa atin. Kailanman hindi mananahan ang Diyos sa templo na ibinigay niya sa atin kung ito ay punong-puno ng kayabangan, punong-puno ng pagmamataas, punong-puno ng pagmamagaling, punong-puno ng pang-iinsulto sa kapwa, punong-puno ng paninira sa kapwa, punong-puno ng parabang lagi nating ninanais na makapanglamang sa kapwa. Kung ang ating templo sa ating katawan ay nababalutan ng pag-iimbot, nababalutan ng pagmamayabang dahil sa dami ng ating kayamanan, nababalutan ng mga tinatawag na maling koneksyon o ugnayan sa kapwa, at pag-abuso sa kapangyarihan, ang templong ito ay hindi lalago at hindi malilinis. At pagdating ng tamang panahon, ang templong na ito ay mananatili lamang na nakalugmok sa putikan at hindi kailanman aangat at ikilalanin ng ating Panginoon. Kaya minamahal kong mga kaibigan, tularan po natin ang ninanais ng Diyos. Kagaya ng sinabi ng Panginoon nung ibinato niya at hinambalos niya, pinalayas niya ang lahat ng mga nagsusugal at nagchichismisan at napakaingay sa loob ng templo. Ganun din ang dapat nating tignan sa ating sarili, sa ating pagkatao, sapagkat tayo ay nagsasabi nung tayo ay naging binyagang Katoliko, tayo ay templo ng ating Panginoon. So kung tayo ay templo ng Panginoon, may kakayahan tayong palayasin ang mga masasama na naguugat sa ating puso. Palayasin natin ang mga masamang gawi, ang mga masamang pag-iisip. Palayasin natin sa ating sarili ang mga itaboy natin mula sa ating sarili, itaboy natin ang mga gawi na hindi karapat-dapat at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ang mga gawi ng parabang tayo na lamang ang mabuti at wala ng iba. Ang mga gawi na parabang wala ng kakayahan magbago ang iba at tayo lamang ang mahusay at tayo lamang magaling. Tayo lamang ang matalino, tayo lamang ang mabuti. Alisin po natin ang lahat ng mga ito sapagkat ito ang nagiging daan upang maging lukuban ng dumi ng pagkakasala ang templo na ibinigay ng Diyos sa atin. So kaya po, ang panawagan ko po sa ating lahat, hanggat tayo ay nabubuhay, magnilay po tayo, pag-isipan po natin, sino nga ba ako sa aking kapwa? Ano nga ba ang nagagawa ko sa aking mga
mga kapatid sa pananampalataya. Ano nga ba ang mga nagagawa ko na pwede kong sabihin, na pwede kong may pagmalaki sa aking sarili ko, sa aking sarili, na ako ay nagsusumikap na tumugon sa panawagan ng Diyos. Na ako ay nagsusumikap na linisin ang templo ng Diyos sa aking pagkatao. At nang sa ganon, sa pagdating ng kanyang paghuhukom, ako rin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil hanggat hindi ko ito nasisimulan, hanggat nananatili ako sa ah, kamalayan na ako ay nagmamalabis, nagmamagaling, at nagmamahusay sa kapwa, kailanman ang templo na itinatag at ibinigay ng Diyos sa akin ay hindi ito magiging malinis. So mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, sa kapistahan sa kapistahan ng ating dedikasyon ng Basilika sa Roma, na kung saan ito ang sabihin natin nagiging sentro ng ating pagtugon sa simbahang Katoliko, sa simbahang Kristiyanong Katolika. Tayo rin po dapat kung paano pinananatili ng simbahang Kristiyanong Katolika sa buong mundo ang Basilika ng Roma. Panatilihin din natin ang ating sarili sa mga bagay na nakakapagpadumi ng ating pagkatao. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, turuan mo kami, Panginoon, na laging matuto, na linisin ang aming sarili, dala ng kababaan, dala ng pagmamahal, at dala ng pag-ibig na bumumula sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na sana ay makayanan namin na itaboy ang lahat ng bagay na nagiging daan upang kami ay magkasala at kami ay magpatuloy na maging lingkod mo sa paraan ng naaayon sa iyong kagustuhan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Jesus, manangkat walang lumisan, manguyati sa bisig mo ang siyang tanging asam, walang katumbas. Kaibigan, ano man ang ginagawa mo ngayon, nasaan ka man, lagi mong tatandaan ang pagmamahal ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay nariyan, nasa tabi mo, nasa harap mo, at nasa puso mo. Hindi ka niya bibitawan, hindi ka niya iiwanan. Manalig ka, kaibigan. Manampalataya ka lang. Pagpalain ka.